Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito naman yung lingkod na si Len para sa ating daily na pag-aaral ng ating devotion. Kamusta po ang lahat? I do hope everyone is doing well and okay. And tayo po muna ay magpasalamat sa ating Panginoon through opening prayer bago po tayo dumapo sa ating pag-aaral ng ating devotion. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Una at higit, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na patuloy ninyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat din po sa protection, provision, godly wisdom, Panginoon, divine connection, Panginoon, maging sa mga trials, testing, and problems na aming napagtatagumpayan sa buhay dahil ito ang tunay na humuhubog sa aming tiwala, pag-ibig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Also, Lord God, sa aming gagawing pag-aaral at pagbubulay ng inyong mga salita, Panginoon, ay tanging ang glory ay para sa inyo lamang po, Panginoon. Gamitin ninyo ang bawat mga tagapagsalita, kagaya ng inyong lingkod, Panginoon, to be mightily, effectively, and boldly declaring your good news or gospel to the whole world, Panginoon, dahil alam namin na tunay na sa mga nangyayari sa mundo ito, Panginoon, na nalalapit na ang muling pagbabalik ng inyong bugtong na anak na si Jesus upang kunin ang mga pinabanal, tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas at namuhay ayon sa inyong kalooban. Kaya walang sawa po kami at hindi po kami mapapagod na magpasalamat sa Panginoong Yesus dahil siya lamang ang may kakayahan na tubusin kami sa kasalanan. Lalong higit ay ang mapalaya kami mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, Panginoon. Gayon din po, salamat sa Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang laging lumulukob sa amin, maging nangungusap sa aming konsensya, Panginoon, upang gawin ang inyong kalooban at hindi ang aming mga sariling kagustuhan, Panginoon. Kayo po nawa ang kumausap at humipo sa puso, isip at espiritu ng bawat makakapakinig o makakabasa nito, Panginoon, at magdulot ito ng pagbabago sa kanila, Panginoon, at they will choose to be the light and salt of this world, Panginoon, at magpagamit para sa inyong ebanghelyo at mabuting balita na pagpapahayag, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 24:12. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino na ipinambalot kay Jesus. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Message: upang makumpirma kung totoo nga ang ibinalita ng mga kababaihan, ay patakbo daw pumunta si Pedro sa libingan. Yumuko daw ito bilang tanda ng paggalang sa Panginoon at nang tingnan daw niya ang loob ng libingan ay wala siyang nakitang iba maliban sa telang lino na pinambalot sa Panginoon. Kaya umuwi daw ito na nagtataka sa mga nangyari at nakita niya mismo. Application: may mga tao talaga na di basta-basta naniniwala kapag may nagbalita sa kanila. Gaya ni Pedro na pinuntahan mismo ang lugar na sinasabi ng mga babae. Ngunit nagtaka siya na wala doon ang bangkay ng Panginoon na siguradong nakita nila kung saan inilagay. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yan na nga, as we know, Peter or si Pedro ay talagang sa sobrang pagmamahal niya sa ating Panginoong Yesus din is siya ay talagang sumugod agad sa libingan ng ating Panginoon. Dahil syempre, alam niya kung saan yung location. Kaya po, so kayang-kaya niyang mapuntahan yun, di ba? So, yun na nga nangyari, napuntahan niya. At based sa kanyang pagkakakita ay masasabi niya na totoo ang sinasabi ng mga kababaihan. Pero, hindi pa siya 100% na nagtitiwala dahil nga yun, wala na yung bangkay ng ating Panginoon, pero ang naiwan ay ang tela na ipinambalot sa katawan nito. So, di ba parang sasabihin na, bakit naiwan yung tela? Bakit yung katawan ng Panginoon ay wala? Di ba? Pwedeng 50% na naniniwala siya na, baka totoong nabuhay ang Panginoon. Pero may 50% pa rin na unbelief o hindi pa naniniwala. Dahil nga, hindi pa nakikita physically ng kanyang mata
or ng kanilang mga mata na ang Panginoon ay nasa harapan nila. And syempre, as we study the Word of God, furthermore ay malalaman natin at makikita natin na magpapakita rin physically sa kanila ang ating Panginoong Jesus, di ba? So, yun na nga. May mga tao man na hindi naniniwala once we tell the good news or ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pero sige, tuloy ka lang, di ba? Sabi nga, never stop sharing to all the people na ating makakasalamuha ang about sa free gift of salvation na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoong Yesus ng kanyang buhay sa krus ng Golgota o Kalbaryo kung tawagin sa atin, di ba? Na others may not believe but at least you done your part to share the gospel and the good news to them, and it's up to them if they will believe or not. Ang importante is you did your best and let God do the rest. And sabi nga, before you share the gospel to everyone, make sure that you pray first and you ask guidance for the Lord para kung sino yung mga tao na maaari mong makausap or ma-sharean, di ba? Dahil sabi nga, walang bagay na aksidente. Everything has been ordained by the Lord right from the start. So, alam niya yung magiging kahahantungan nito in the near future because He is the all-knowing. He is our Abba Father. He is the maker and the creator of everything. Kaya walang kahit anong maililihim o malilingit sa kanyang kaalaman. So, He is in control of everything, even the mysteries or the miracle in this world, diba? And tayo lalong higit, yung tayo ay nabubuhay pa, isa na yan sa reason for us to be thankful to the Lord because we are still blessed to be awake, to do whatever we need to do, and especially, we can do the great commission of the Lord to go therefore and make disciple of all nations. Ayan, so nawa po ay may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion. Hanggang ganyan po muna at bukas, ayan, congratulations dahil yun na yung last page ng ating devotion journal na ito. At pagkatapos ay ang susulatan naman natin ay yung ating brand new na devotion journal. So maraming salamat po for those who are giving me devotion journal that wherein ang inyong lingkod ay maaaring makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos sapagkat masipag po talaga tayong mag-handwritten ng lahat ng mga bagay. And for me, mas nare-retain or na-memorize ko kasi yung mga Bible verses once I write them, and if ever that I will come across with the same verse with the same words as doon sa ating napag-aralan, ay madali mo siyang re-recall and you can say, oh, parang nabasa ko na to or napagbulay-bulayan ka na tong word ni God. Ito, let's say exactly or like duplicate of the one that you already read during the last time. So, now may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and let us all close into closing prayer. So, let us pray. Ang namin Diyos na kapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan at natutunan ngayon, Panginoon, na tunay nga na even if we share your good news or gospel, Panginoon, there will be people who might refuse or will not believe until they haven't seen it physically but by their eyes, Panginoon. But we know, Lord God, that you are the God who can make miracles, who can make the impossible possible, Panginoon. At alam po namin na maa-outreach ang lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon, and they will come to know you and have a deeper relationship with you, Lord, because you are the God who will never leave us nor forsake us, and who love us, that whatever we have or whatever we come across, whether it's success or anything in our life, Panginoon, that we dedicate it to you and use all the strength, all the God-given talent that you have given us to help our fellow men and love them as you have loved us, Lord God. At gayon din po, Panginoon, we pray for all the financial needs of everyone, Panginoon, whether na-scam sila, Panginoon, naloko, nawalan, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who can provide and restore for everything that we will be needing into this world, Panginoon. Basta we fully trust in you, Lord God, and alam namin na anuman ang aming gagawin, Panginoon, ito ay nakasandig sa inyo, Panginoon.
At walang gawa ng kaaway or devil, Panginoon, ang magtatagumpay sa inyong ministeryo dito sa mundo, Panginoon. Mas maraming tao ang maa-outreach, maraming tao, Panginoon, ang babahagi na ng inyong goodness, ng inyong love, Panginoon, ng inyong care at lahat pa po, Panginoon. Kaya we honor you, we glorify you, Lord God, through our finances. Gayon din po, Panginoon, kung ang mga nasira man, Panginoon, ay broken relationship, Lord God, we know that you are the God who can restore this relationship, Panginoon, sapagkat ayaw niyo po na ang main unit of this world, Panginoon, ang family, Panginoon, ay magkawatak-watak at magkasira-sira. Gayon din po, Panginoon, ang all the body of Christ, Panginoon, or different denomination of different churches, Panginoon, ay dinadalangin namin, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na mas lalong maging eager, Panginoon, para mapahayag ang inyong mabuting balita sa lahat ng kailangang makarinig o makaunawa nito, Panginoon. Gayon din, Lord God, we pray para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, whether it's physically, emotionally, Lord God, that you are the God who heals, Panginoon, and with you, Lord God, nothing is impossible because you are the Alpha and Omega, Panginoon, the beginning and the end, and we are only bypassers into this world, Panginoon. We cannot live a long life in this world, Panginoon, except through you, Lord God. At gayon din po, Panginoon, we pray para sa lahat po ng mga plano namin sa buhay, Panginoon, ay alam namin na ito ay dapat laging nakasandig sa inyo, Panginoon. Anumang sakit at karamdaman ng aming mga kakilala o kasama, Panginoon, ay alam namin na kayang-kaya niyong pagalingin with just a blink of an eye, Panginoon. Whether it's physically, emotionally, spiritually, Panginoon, ito ay para sa inyo lamang pong kapurihan, Panginoon. Dahil you deserve all the highest glory and thanksgiving, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, we pray para po sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, even ordinary OFW, Panginoon, who come to have a vacation here in the Philippines, Panginoon. We know, Lord God, na iingatan niyo po sila, Panginoon, and they will have comfort in everything, Panginoon. At sabi nga, ang tunay na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, kailanman ay hindi mawawalan, kailanman ay hindi niyo pagkukulangin, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay lagi niyo pong ipagkakaloob at kaligayang ipagkaloob para sa inyong mga lingkod, Panginoon, ang inyong mga salvation na ipinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, we pray, Lord God, for all the prophets, teachers, evangelists, members, workers, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, sapagkat alam po namin that our labor in you, Lord, is never in vain, Panginoon. At dalangin pa po namin ang bansang Pilipinas, Panginoon, na aming beloved nation, Panginoon, that you are the God who can restore for everything that has been lost into our life, Panginoon. At anuman sakit at karamdaman, whether it's physically, emotionally, spiritually, Lord God, ay kayang-kaya niyo pong pagalingin, Panginoon. At parte lamang ng pagiging masunurin namin sa inyo kung ano man ang mga nagagawa ng aming mga anak, Panginoon, na pag-aaral ng mga devotion or pag-aaral ng Bible, Panginoon, ay nawa, patuloy po nila na magawa at maisabuhay ang bawat mga aral na ito, Panginoon. Sapagkat wala po kaming ibang pwedeng hilingin kundi ang tanging magpasalamat sa inyo dahil kayo naman po ang Diyos na may likha ng lahat ng ito, Panginoon. Gayon din, Lord God, we pray para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, that there is corruption everywhere, Panginoon. At alam po namin that you will restore all the riches of the Philippines, Panginoon, para wala na mga pamilya na magkakahiwa-hiwalay, Panginoon, but everything works together for the good of those who trust in the Lord, Panginoon. At alam po namin na hindi nyo kami iiwan o pababayaan man sa aming journey into knowing you and having a deeper relationship with you, Lord God. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong. Thank you, Lord God, for being the host country for us to stay, Lord God. Ito palain niyo po lalo higit ang aming mga boss, Panginoon, ang mga anak nila sa kanilang pag-aaral, Panginoon, that they may continue to have a divine fear to you, Lord God, upang ang magagawa ng bawat isa ay para lamang sa kapurihan mo, Panginoon, at not our might, not by our power, Panginoon, but with you, Lord God, alone, Panginoon. And gayon din po, Panginoon,
ay kung ang mga may sakit, Panginoon, na kalooban niyo ay lisanin na nila ang mundong ito, Panginoon, ay nawa ibigay niyo po ang comfort sa mga mahal sa buhay na maiiwan, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, we pray for Hong Kong, Panginoon, aming mga employer, ingatan niyo po sa kanilang trabaho, Panginoon, ang kanilang mga anak, Panginoon, nawa ay patuloy niyo pong i-dedicate upang sa gayon, Panginoon, ay magkabanding-banding naman po kami, Panginoon. At alam po namin na ang lahat ng ginagawa namin ito, Panginoon, ay magagawa sa tulong ng Diyos, Panginoon. At we pray, Lord God, para po sa lahat ng different body of Christ, Panginoon, iba't ibang denomination, iba't ibang pangalan ng mga churches, Panginoon. But the most important thing, Lord God, is that we trust and obey to you, Lord God, because with you, nothing is impossible, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po kami iiwan ng maaga, Panginoon. Panginoon, at alam po namin na kayang-kaya niyong isaayos ang lahat ng bagay, Panginoon, at harmonious na relationship sa aming mga amo, Panginoon, at hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay sama-samang magpuri sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos, Ama, Panginoon, na kayang-kayang ibigay ang lahat sa amin bilang inyong mga anak, but we have to fully surrender to you, Lord God, upang ang lahat ng aming gagawin ay maging para sa ikalalakas ng aming katawan at upang magawa ang gawain na ito, Panginoon, na paglalagay ng mga larawan ng aking anak, Panginoon, at pinakamaganda kahit yung solo, Panginoon, na pananalangin, Panginoon, sa inyo, kagaya ng ginagawa namin, Panginoon, ay nawa, maintain na magawa din po namin, Panginoon, kahit po gaano man kaabala o kabisi sa bawat araw, Panginoon. Basta para sa inyo, Lord God, everything works together for the good who trust in you, Panginoon. Ikaw ang mataas at napapurihan, Panginoon. We pray for pastors, evangelists, prophet, teachers, workers, mga regular members, Panginoon, na magkaisa gayon din ng bawat mamayan ng Pilipinas, natigilan na mga awayan at galit, Panginoon, pero nawa mas mangibabaw sa bawat isa, Panginoon, ang pag-ibig ng isang ama sa kanyang mga anak, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na in your perfect time, Lord God, kayo po ipaparitong muli upang kunin ang mga pinabanal at mga pinili na sumunod sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa mga different ministry, Panginoon, sa music, sa mga tambourines, Panginoon, at iba pang mga bagay na ginagawa namin, Panginoon, para sa inyong kapurihan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na mabasa ito, Panginoon. At alam po namin na marami kami mga pagkakamali, pero still you are there, who is still accepting us no matter what, Lord God, na aming pagdadaanan, Panginoon. At alam po namin, Lord God, that our labor in you is not in vain, Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos na nagbibigay generously ng inyong pag-ibig at lahat ng aspeto ng mga dadalahin para sa baby, Panginoon. Magari ka, we honor you, we glorify, Lord God, ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at kailanman. At alam po namin na walang imposible talaga sa inyo, Lord God, na ano man ang aming hilingin, if we ask for it wholeheartedly, Panginoon, kayo po ay nandyan upang tugunin ang mga pangangailangan namin ito, Panginoon. Kaya thank you, Lord God, at we pray na mas pahabain niyo pa ang aming buhay nang sa gayon ay mas lalo pa kaming madaming ma-evangelize na mga tao na magsisilbing bonnet area ng aming mga anak, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord God. And sabi nga, we bless Israel, Panginoon. Sino man magpara sa Israel ay pagpapalain, Lord God. Kaya po inilayo muna namin ang mga bagay na maaring paglaruan ni at Alana, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ginagabayan niyo po ang bawat mga ginagawa namin at bawat pagkain na aming kinakain, Panginoon. Kayo po ay patuloy na aming pasasalamatan, Panginoon, dahil kung hindi po dahil sa inyong pag-restore ng aking damdamin, Panginoon, ay mas napabuti na ang aming pakiramdam, Panginoon. Kaya we honor you, we glorify you, Lord God. At sabi nga, pinagpapala din po namin ang bansang Israel dahil sabi nga, sino man magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon. At anuman po
ang mga nagiging balakid upang kami ay hindi makapag attend, Panginoon, ng inyong gawain, Panginoon, sapagkat marami kami mga bagay na iniisip at ginagawa, Panginoon. Help us to maintain, Panginoon, ang aming pagdidevotion or ang pag-aaral ng gospel, Panginoon, with the Lord God, na mangyayari at magaganap ito sa ayaw man at sa gusto namin, Panginoon. At dalangin din po, Panginoon, na makakilala ang mga Israelita, Panginoon. Talikuran na nila ang pananalig sa napakaraming mga Diyos, Panginoon, but through honest and boldly to come to you, Lord God, tungkol sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, that everything is okay, Panginoon. Diyan na lamang po sa black na bag ni grandma natin ilagay ang mga bagay-bagay, Panginoon. Kaya po, there's also something on the inside. At thank you, Lord, for everything. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala kang katulad. Kaya hanggang dito na naman po aking panalangin pa. Kung may nakalimutan man po ako, alam po namin na kayo na ang siyang magdadagdag sa mga bagay nito. We honor you, we glorify you. At ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at kailanman, Panginoon. Kaya ipinagtatapat po namin ang aming mga concern to you, Lord God. And we know, Lord God, that everything and every good perfect gift is from you, Lord God. Kaya maraming salamat po. At dalangin namin, Panginoon, na magawa pa namin sa bawat araw ang mga devotion nito. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Bye-bye and God bless.